Ito. Tingnan natin ha. Ito po ay nakuha ko po sa Facebook po ni Jimmy Bondok. At ako'y sa tingin ko hindi naman sinungaling to si Jimmy Bondok. Sa katunayan matinupong tao ito. No? So ito po pag-uusapan natin ha. Yan. Saglit lang po. Saglit. Ito tingnan po ninyo, proposed confidential and intelligence funds based on the 2025 national budget. So ang ibig sabihin, ito po yung gusto nila maging confidential funds. Tanong, Marcos, tanong lang. Fake news ba ito o totoo? Nagtatanong lang tayo ha. Paliwanag natin. Ang total ng confidential funds ay 10.2 billion. Ang usapan po dito hindi million. Billion. Please repeat after me. Billion. Office of the President, 4.5 billion. Confidential funds. Natanong nyo ba saan niya dinadala? Sa bulsa niya? O napunta sa trabaho? 4.5 ba? DND, 1.8 billion. Billion, not million. Grabe, hindi pa ako nakakita ng ganyang karaming pera. National Intelligence or NICA, 991 million. Ito, almost 1 billion na. DILG, ito yung departmento ni Abalos, 906 million. Konti na lang. Billion na rin. Ito naman, DOJ, departmento ni Boeing, 579.4 million. Naku, mai-increasean siguro to. Kasi maintindihan ngayon ng DOJ. Tingnan natin, PIDEA, kalahati billion. So, in short, 500 million. Department of Transportation, 405 million. NSC, National Security Council, 250 million. DSWD, 18 million. Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity, 60 million. AMLAC, pati AMLAC, 7.5 million. GAB, 4 million. Office of the President, 0. Nada. Office of the Vice President. Nakita nyo? Ganyan po katindi. Ngayon, tanong. Iimbestigahan ba to ng Kamara? Bakit hindi nyo matanong ang presidente patungkol sa national budget o sa confidential funds kung hindi kayo bias? Bakit ang laki nung sa Office of the President, 4.5 billion? Anong intelligence yan mapupunta? Pulburon ba yan o intelligence? Nagtatanong lang tayo. Confidential and intelligence funds. Saan mapupunta yan? Siyempre, confidential. Di natin malalaman. Intelligence. May intelligence ba si Marcos? Parang sablay-sablay. Sinabi nga niya walang baril doon sa loob ng KOJC eh. May intelligence ba yun? May intel ba yan? Pero ang laki-laki, 4.5. Tapos Office of the Vice President, 0. PIDEA nga, 500 million eh. Ano kay BP Sara, 150 million lang, ginagawa nyo pang issue. Diba? Kung hindi kayo mga ipokrito, wala man lang nagtumayo sa inyo at nanindigan at tinanong si Marcos until now. Hindi ko po sinasabing magnanakaw si Marcos. Baka yung taong bayan yon. Pero saan napunta? Ang laki niya na 4.5 billion. Almost half the budget ng buong Pilipinas.
Sa Office of the President lang yan. Ganyan po katindi. 4.5 billion tapos yung 150 million ni BP Sara sinisilip ninyo. Kung hindi ba naman kayo nuknukan ng mga ipokrito? Oh. Marcos, totoo ba tong post na ito? Ito tayo nagtatanong lang, ha? Ah. Pero kung ito'y totoo, Marcos, ang lakas mo sa kamera, ba't hindi ka maimbestigahan? Sa bagay, pinsan mo si Tamba. Oh, kaya mo nilagay yan dyan eh. Di ba? Mga ipokrito rin yung mga nasa kamera na yan eh. Si BP Sara iniimbestigahan. Kayo talaga oh. Oh, ito, tingnan po natin to. Next topic. Oh, ito, bigyan natin ng komentaryo ha. Naisahan ni BP Sara si BBM. President Sara Duterte sa NBI sa Biyernes para sa imbestigasyon kaugnay sa umano'y grave threat at paglabag sa Anti-Terrorism Act dahil sa mga payag niya laban sa Pangulo, sa First Lady at sa House Speaker. Pero git ng Vice Presidente, taken out of context ang mga binitawan niyang pahayag. Sagot din niya ang tukol sa paglilipat ng pondo ng kanyang mga Special Disbursing Officer sa mga security officer na naungkat sa pagdinig ng Kamara kahapon. Saksi, si Joseph Moro. Ito. Mamayang konti ha. Pag-usapan natin ha. BBM, inaming gumagamit. Gumagamit ng pinagbabawal na gamot. O mamaya pag-usapan natin yan ha. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Alam mo, may nagkomentaryo dito na mga tanso. Mga tanso ang komentaryo nila. Parang mali ata raw si BP Sara. Sabi niya, pag namatay daw siya, patayin si Marcos, si Tamba at saka si Lisa. Patayin na siya eh. 'Di ba? Kung ikaw naman daw ang papatay, bakit mo pa raw susundin si BP Sara patay na? 'Di ba? Yun yung sabi nung isang tanso na hindi ko alam kung vlogger yun o sinto-sinto. Basta hindi ko maintindihan kung ano na yun. Basta wag na natin intindihin kung sino yun. Basta iyan ang kanyang patay na bakit mo pa susundin? 'Di ba? At saka kung patay na si BP Sara, sino magbabayad doon sa papatay? Doon sa papatay kay Marcos, kay Tamba at saka kay Lisa. Alam mo yung ganong komentaryo, alam nyo kung bakit nila nasasabi yon? Kasi po, sila po ay nasanay sa traidor. Traidor yung bossing nila, kaya para sa kanila, isahan. Ang buhay sa mundo ay parang isahan. Kailangan maisahan mo yan, kailangan maisahan mo to. Patay ka na di wala na akong pakialam sa'yo. Ganon. Yung kasi yung mundo nila. Yun yung ginagalawan nila Traidor. Pero kasi, alam mo, sa mga Duterte, word of honor yan. Pag nagbitaw ka, you make sure gagawin mo. Ganyan ang mga Duterte. Pag nagbitaw sila, mangyayari. Pag sinabi nila, susugpuin natin ang adik, susugpuin. Hindi ibig sabihin na nag-fail sila dahil hindi naman naubos ang adik. Pero significantly, sa lahat ng naging presidente, Duterte lang ang nakasolve ng drug addiction sa Pilipinas. Ganun ang totoo. Diba? Pinakamababa ang corruption, panahon ni Duterte. Ibig sabihin, hindi mo kailangan sisingilin ka basta't nangako ka, tuparin mo. Hindi katulad ng boss nila. Tinulungan maging presidente, trinaydor si BP Sara. Tinulungan ni Pastor at ng SMNI, trinaydor si Pastor. Traidor kasi sila Kaya itong kanilang kulto, ang pag-iisip din, isip traidor. And then he said yes. Kasunod ng pahayag nito noong madaling araw ng Sabado, pinaharap ng National Bureau of Investigation. Eto na, pinahaharap na. Si BP Sara sa Biyernes. Biyernes na po, eto na. May sabpina na si BP Sara at
huhulihin si Sara. Pwedeng walang warrant of arrest. Ito po ang kanilang sikreto. Si Vice President Sara Duterte sa Biyernes. Base sa sabina ng NBI, pinagpapaliwanag si Vice President Sara Duterte para sa posibleng reklamo ng grave threats at paglabag sa anti-terror law, batas na pinirmahan ng kanyang mismong amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong taong 2020 lamang. Kung may schedule ng pagdinig sa Kamara ang bise, pwede raw siya magpadala ng kinatawan para i-reset ang kanyang pagharap sa NBI. Kailangan niyo pa siya? Sana po, mas maganda kung mismong yung Vice President ang pupunta. This will be a fair investigation, impartial. Nako, sabi niya, this will be fair investigation and impartial. May mga nagsasalita na mga taga-NBI na na yung ginawa ni BP Sara ay threat, death threat. Paano naging impartial? May desisyon na yung mga kasamahan nyo. Lumalabas na sa media. Na threat nga yung ginawa ni BP Sara. Paano impartial doon? Naglolokohan ba tayo, sir? Pambihira. Kayo ba naniniwala kayo sa magiging impartial yung investigasyon na yan? Yan din ang sinabi ng Kamara, impartial sila para sila sa katotohanan. Di nga. Impartial. Mabigat Naku. ang kaso ng paglabag sa Anti-Terrorism Act dahil ang mga masasaklaw ng ilang partikular na Tignan mo. Eto ngayon ang ipapasok nila, Anti-Terrorism Act. provision ng batas pwedeng hulihin ng law enforcement agent o military personnel nang walang warrant of arrest at idetene ng hanggang 14 na araw bago iharap sa korte. Pwede pa itong i-extend ng hanggang 10 araw kung kinakailangan. Kung hindi raw Yan ang delikado. Eto na tayo. Ito na yung posibleng pumasok ang batas militar o batas police law, no? Parang batas pulis na tayo kasi ang isasampa rito kay BP Sara ay posibleng terrorism. Isipin mo, ang daming terorista sa bundok, hindi nila pinagpapapansin. Yung iba nga daw nakapasok sa kamera, di umano. Terorista, makakaliwa, hindi nila pinapansin. Tapos ito, ganyan ang ginawa nila kay Taebes, di ba? Terrorism. Bakit? Kasi pwede kang hulihin ng walang warrant. Yan ang plano nila kay BP Sara, pwedeng hulihin. Pwede nilang pagtagalin. Ibababad na yan dyan. Kita mo yung ginawa kay Atty. Lopez, contempt lang yun. Wala ngang warrant yung ginawan lang nila ng paraan yun. Tapos in-extend. Posibleng ganyan ang gagawin kay BP Sara. Terrorism. Ganyan ang ginagawa nila sa mga kaaway ng gobyerno Ganyan ang ginawa nila kay Pastor. Ganyan ang ginawa nila kay Atty. Roque. Yung kila Sara, kila Tebes, terrorism. Kila Atty. Roque, kila Pastor. Ano yung batas na yon? Yung human trafficking naman. 'Di ba? Bakit? Walang bail. Yari ka talaga doon. Ganun ang mga pinipili nila. Hindi sila naghahanap ng katotohanan. Para sa kanila, may inusgahan ka na, bahala ng korte, but for the meantime, nakakulong ka para manahimik ka. Ganun ang style. Tahimik kayo, basta kami, para kami, haya-hayang buhay. Pagdating ng 2028, Prime Minister si Tamba. Si BP Sara nagsabi niya, hindi ako yung convicted niya, nag-iimbestiga pa. Ano ang sinabi ni Sino tong sa party list ng Duterte party list? Nasa loob nga ng kamera mga makakaliwa. Yan ang terorista. Hindi umano. Diba? Bakit ganyan? Si BP Sara ang iaanuhin. sisipot si Duterte sa pagdinig ayon sa NBI, itutuloy pa rin ang paghahain ng reklamo sa Department of Justice. We will proceed at kung ano man yung ebidensya na nasa kamay namin, di yun lang. Tumanggi muna magsalita ang bisi dahil hindi pa niya natatanggap ang sabpina. Pero kaugnay sa mga binitawan niyang pahayag noong Sabado, taken out of context daw ang kanyang sinabi. There is absolutely no flesh on the bone. Nako, BP Sara, huwag kang magsasalita ng flesh on the bone. Kasi yung iba nagbobo-bobo. Hindi ako naniniwala na bobo yung mga yan. Nagbobo-bobohan para yung sinasabi ni BP Sara na
ma-take it out of context. O yung flesh and the bone. Oh, naku, binanggit-banggit mo yun. Baka sabi, ay, papatayin. Flesh and bone na yung binabanggit. Ganyan sila. Nagbobobobobohan. Bobo nga ba? Dahil kinain ng droga utak, ay, nagtatanong lang, huwag kayong magagalit, ha? Pero hindi ako naniniwala na bobo yung mga yan. Lahat lang talaga gagamitin nila para siraan ang mga Duterte. Kita mo nga, ito nga, sasabihin niya. Wala naman siyang binanggit na assassination, binabanggit nila. Sinasama sa narrative para magkaroon ng kwento. Ay, si BP Sara terorista. Ay, si BP Sara ipapa-assassin si Marcos. May ganon? Wala namang ganon eh. OA lang yung speech ni Marcos. And despite the absence of a reliable investigation, authorities were quick to consider this a national security concern. Ayun na nga eh, di ba? Sabi nila magiging patas eh. Hinusgahan na nga na death threat yung sinasabi ni BP Sara. Ito, NBI, we. Mangyayari lang naman daw ito kapag pinatay siya. Tossing the word assassin. Pakicheck. May sinabi ba akong assassin doon? Wala, OA lang sila. OA lang yang Marcos! Wala. So nilalagay nila doon sa narrative nila, assassin. And nilalagay nila Para maiba kwento. Tandaan natin, ang sinungaling ay kamag-anak ng fill in the blanks. sa narrative nila, murder plot. Mhm. My question now to the administration, is revenge from the grave a crime? Hindi kasuhan nila. Is revenge from the grave a crime? O, di ba? Di kasuhan nila yung patay. Kasi, pag napatay si BP Sara, papatayin yung tatlo. Yung tatlong itlog, papatayin. Kung papatayin si BP Sara, yan po sinasabi nila threat. Meron ako napanood sa kabilang channel, yung channel na ang mga host ay sobrang sarcastic. Ang sabi nung isang bugok, parang ano yan eh, it's either you are pregnant or you are not pregnant. Hindi ka pwedeng half pregnant at hindi ka pwedeng half pregnant. Dapat pregnant or hindi ka pregnant. Ganun lang. Sabi nung isang komentaryong laging sarcastic, yung nakaganon yung mukha. Basta, bahala na. Yun eh, titignan nyo na lang. Sabi ko, mali yun. Mali yung analogy niya. Kasi yung kay BP Sara, papatayin lang naman kung namatay siya. Ibig sabihin kasi, may threat una. Ang unang threat ay nasa buhay ni BP Sara. Yan ang hindi ko maintindihan. Bakit hindi nila maintindihan? Ang nagbibigay ng threat ay hindi si BP Sara, kung hindi si Marcos, si Tamba, at si Lisa. According to BP Sara. At naisahan sila dyan ni BP Sara. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit naisahan sila ni BP Sara? Binulgar niya eh. Hindi na siya pwedeng papatay nung tatlong itlog. Hindi na. Tama yun. Pag may death threat kayo, ibulgar nyo. Para mangilag. Kasi pag namatay si BP Sara, wala nang ibang papatay sa kanya, according to her, kung hindi yung tatlong bugok. Ayun, paano siya papatayin ng tatlo? Hindi na. Hindi na siya mapapatay. Yeah? So naisahan niya yan. Pero ang unang nagbigay ng threat ay yung tatlo. Hindi po si BP Sara, according to her. Kasi alam niya, papatayin siya eh. Ngayon nga, aalisan ng security, di ba? Ganun katindi, aalisan mo ng security, papatayin mo yan. Oh. Pag tiningnan po natin ang pagkakataon na yan, binabaliktad lang nila eh. Di ba? Alam mo, yung sinasabing it's either you're pregnant or you're not pregnant, yung sabi nung komentaryo, hindi pwedeng half pregnant. Alam mo, mali yung kasi yung gagawin kay BP Sara ay illegal in itself. Halimbawa, may papasok sa bahay ko. Sasabihin ko, pag may pumasok sa bahay ko, sasaktan mo. Halimbawa, ang mga anak ko, papatayin kita. Papatayin kita talaga. Bakit ka papasok sa bahay ko? Trespassing yan.
Pangalawa, bakit mo sasaktan at gagalawin yung mga anak ko? Eh natural sa isang tatay, papatayin ka. Ngayon, sisisihin mo ba yung nagsalita ng ganon? Hindi. Unless, inaamin nung isa na talagang papasok ako dyan at gagalawin ko yung mga anak mo. So admission po yun. 'Di ba? Kasi bakit? Mali yung pasok ka sa bahay. Ganun po yun. Hindi po yung threat. Kasi sabi nila, yung threat daw, basta sinabi mo, basta nanakot ka. That is a threat. Hindi po yan pananakot. Lagi nating titingnan yung konteksto. Ito, marami nagiging ang pastor na bulaan propeta rito eh. Yung pag inaalis mo yung konteksto, mamamali ka kahit sinabi pero inalis mo sa konteksto, mamamali. Bigyan kita halimbawa. Si Judas nagpakamatay. Pag inalis mo yun sa konteksto, babasahin mo yung Biblia, sasabihin mo, ay! Pag nagkamali pala ako, dapat magpakamatay ako. Tanga! Hindi ganoon. Yun ang problema pag inaalis mo ang isang bagay sa isang konteksto. Minamali nila. Inaalis nila sa konteksto yung sinabi ni BP Sara. 'Di ba? So para sa akin, admission yun. Inaamin nyo na papatayin nyo nga si Sara. Kasi natatakot kayo eh. Bakit threat yun? Bakit pananakot yun? Eh ako sabihin sa akin ni Sara, pag namatay ako, patayin nyo si Coach Oli. Ba't ako matatakot? Eh, hindi ko naman papapatay yan. Diba? Kahit anong mangyari, hindi ko papapatay yan. Ibig sabihin, hindi ako guilty. Eh so what? Mabuhay ka hanggat kaya lang mo gusto. Di ba? Unless, plano ko talagang yariin si BP Sara. Ganun ang ginagawa nila. A crime. Hmm. They had to kill me first. So now they can't kill me anymore. Unless they want to die. Tanong ni VP para sa Presidential Security Command, bakit walang aksyon? Sana yung mga banta sa kanyang buhay. Meron Yun yung sinasabi ko eh. Bakit yung banta sa buhay niya walang aksyon? Yung banta na kiniklaim ninyo na hindi naman totoo, taken out of context, yun ang ina-actionan ninyo. Doon pa lang eh, diniscuss natin sa confidential funds, bias na kayo. Pati sa pag-aksyon patungkol sa threat, bias kayo. Paano pa kayo pagkakatiwalaan ng tao? Eh mga bias kayong daw lahat. siyang listahan ng mga banta, bagamat di niya ito idinitalye. Hindi ko na ini-expect yan, ma'am, sa PSC. And hindi ko rin tatanggapin, ma'am, at this point, kung magdadagdag sila ng mga tao dito. Kasi hindi na natin alam kung non-partisan ba yung Well, not necessarily idadagdag coming, nila. not necessarily coming from PSC, ma'am. No, I don't trust anyone right now. Sabi Siyempre, di ba? May death threat nga kay BP Sara, tapos papalitan nyo ng security, tapos sino ngayon ang may death threat? Si Marcos ba? Si Sara? Papalitan ba yung security ni Marcos? Eh ikaw ba? Papalitan na security mo, papayag ka. Na ang magpapalit ay yung sinasabi mong papatay sa'yo. May loko-loko ba ako? Ay, papatayin ako niyan. Sige, bibigyan kita security, ha? Bantay sa lakay yan. Ano ka ba? Naglolokohan ba tayo? ng Bisay gagawa na ng legal na hakbang ang kanyang Chief of Staff na si Atty. Zuleika Lopez matapos ma-extend ng 5 araw ang contempt order laban sa kanya. Nasa Veterans Memorial Medical Center pa rin si Lopez, gayon din ang Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta na tumaas ang presyon sa pagdinig kagabi. Nanginginig po, ma'am. Bakit po kayo nanginginig? Kasi po, Isa pa ito. wala po talaga akong alam Kasi kung sino po talinuhan yun, tong si babae na to eh. Kukoy Villamin, si Grace Piatos po. Kasi po, si Sir La Chica po ang nasa ground po. Siya po ang nagpipipirma. Nag-base na lang po ako. Kasi Ano? binalik niya sa akin na acknowledgement receipt po, ma'am. Pero ma'am, yun po Mm. yung trabaho nyo as a Special Disbursing Officer. Yes, ma'am. Yes po. Attorney, alam mo ibig sabihin ng confidential funds? Alam mo, pag binubulgar nyo confidential funds, ha? Nilalagay nyo
sa danger ang mga taong kasi ginagamit yan eh. Posibleng yung ibang tao nandoon ginamit para makapunta doon at maging espiya doon sa mga nagdodroga, doon sa mga makakaliwa, doon sa mga NPA, mga terorista, makakaliwa, ma'am. Tapos papaamin nyo kung saan yung confidential funds. O diniyari nyo yung nasa loob. Loko-loko ata naman kayo. Kaya nga ko, kaya mo bang tanungin si Marcos? Na-discuss natin, magkano confidential funds si Marcos? Pero may utos po ang aking boss, ma'am, na i-release ko po kay Sir La Chica, ma'am. Si Vice President Duterte umano nag-utos kay Acosta na ibigay ang 125 million pesos sa isang Colonel Chica na hepe raw ng VP-SPG o Vice Presidential Security and Protection Group. Sa DepEd naman, ang disbursement officer noon na si Edward Fajarda, inaming ibinibigay niya ang confidential funds sa isa namang Colonel Dennis Nolasco. Bagay na di raw tama ayon sa ilang kongresista. Sa huli, it is a command responsibility. At talagang nakikita naman natin na lahat sila ay sumusunod lamang, no? Ito yung sinasabi ko sa iyo. Napaka-bias nila eh. Napaka-judgmental. Una, hindi naman sila dapat nanghuhusga. Nandiyan sila para gumawa ng batas. Tapos magbibigay sila ng komentaryo na ganyan. Eh di ano nangyari sa kanila? Nanghuhusga sila. Hindi nyo brad trabaho magdesisyon kung sino ang may kasalanan at kung sino ang tama. Pala desisyon kayo, ang trabaho nyo gumawa ng batas. Tapos sasabihin nyo hindi kayo bias. Sasabihin nyo para kayo sa Pilipino. Para kayo sa Pilipino, para sa sarili nyo, may sarili kayong agenda. O may kasunduan kayo. Nagtatanong lang.